Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin gamit ang mystical cards kung ano ang situation mo. Mamaya naman gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang situation mo, ang situation ng person mo, ang situation ng relasyon. Sa huli, mag-isip ka ng katanungan na ang magiging sagot ay yes or no. Itong family room, ang ibig sabihin, merong space sa bahay nyo na kung saan doon nag-uusap-usap yung family o kaya magkakaibigan na ang pinag-uusapan ay sekreto. Kung ano man yung pinag-usapan, hindi na nakakalabas pa sa loob ng kwarto na ito or bahay. Kumbaga yung may mga access lang ang makakapasok sa bahay or kwarto na ito. Itong card naman na ito ang nagsasabi na masaya ka sa trabaho mo. Ang ilan sa inyo hobby mo lang talaga ito pero naging trabaho mo na. Kumbaga, napagkakitaan. Itong third card naman dahil nga sa ang ilan sa inyo masaya ka sa trabaho mo, ito yung hindi lang patungkol sa financial kundi sa feelings din na masaya ka at saka nagiging maganda pa yung kita mo, kumbaga merong dagdag kita. At saka ang ilan sa inyo dahil sa maganda nga yung trabaho mo, napaayos mo kahit yung bahay nyo o kaya nakabili ka ng magandang sasakyan or ari-arian. Ito naman yung alamin natin guys, gamit ang tarot cards, alamin natin yung situation mo muna. Ang mga cards mo ay Ace of Cups, Nine of Swords at Three of Swords. Katulad sa mystical cards, hindi man sa kwarto or sa bahay nyo, ang ilan sa inyo nagkaroon kayo ng seryosong pag-uusap ng person mo or meron kang nalaman na issue na masyado mo nang inisip at saka nagpasakit sa damdamin mo or nagpagulo sa isip mo. Ang ilan sa inyo sa career o kaya sa negosyo, nagkaroon ka ng magandang trabaho o negosyo, nakahanap ka, sinisimulan mo ito, pinagpapatuloy. Kaya lang maraming naging adjustment sa routine mo. Hindi mo na nagagawa yung mga dati mong nakasanayan. Hindi ka na rin masyadong makapag-focus sa career or sa negosyo dahil sa kapaguran at saka stress. Kaya napunta sa iyo yung trabaho or negosyo kasi alam ng universe na kaya mo ito. Ang dapat mong gawin ay balansehin yung oras para sa trabaho at yung oras para sa sarili. Ang ilang single, meron ka ng person na nagugustuhan o kaya crush. Kaya lang natatakot ka na baka pareho din ng dati, lokohin ka lang din. Kaya sa ngayon, pinapakiramdaman mo muna yung sarili mo kung ready ka na ba talagang ma-in love. Kasi dalawang cards yung nagsasabi na mahirap yung mga napagdaanan mo sa nakaraan about love. Ang ilan na nasa relationship, pinapakita mo na happy ang estado mo sa relasyon sa person mo, ano man ang gender mo. Pero ang totoo, nakadalawang cards ka na marami kayong hindi na pagkakasundoan. Na ikukwento mo ito ng bahagya sa ilang kaibigan o kaya family.
na meron kayong mga issue na hindi napag-uusapan ng person mo. The Fool, Four of Cups at the Magician. Ito yung cards ng person mo. Ang ilan sa inyo, ang person mo ay single-minded. Ang gusto niya, hindi na idetalye pa kung ano yung mga nangyayaring sitwasyon sa kanya or kung ano yung mga nangyari sa relationship nyo. Ang gusto niya, magpatuloy kayo sa buhay na parang walang naging problema. At saka nakakaramdam din ng takot itong person mo kaya hindi niya gustong magpaliwanag sa kung ano yung nangyayari sa kanya. Ito yung mahirap guys, na yung person mo ayaw niyang malaman mo pa lahat. Ayaw niyang malayo yung loob mo sa kanya. Nasa sa iyo kung uungkatin mo pa ba yung patungkol sa person mo or mag-move forward na lang kayo together. Sa financial, naka-4 na cards ka na para sa Great Fortune. Naka-2 cards ka na magkakaroon ka ng oportunidad at magmumula ito sa ibang tao. Yun bang idea or advice na magagamit mo sa career o kaya sa negosyo? Lalo na kung magpupursige ka pa para sa career mo o negosyo, mas lalaki pa yung kita mo. Ang ilang single, ikaw mismo yung nakarealize na hindi ka dapat malungkot sa kung ano man yung nangyari sa nakaraan. Tatanggapin mo yung offer ng potential person at pinapakita ng cards na yung potential person, seryoso naman talaga siya sa hangarin niya sa iyo. Itatrato ka ng person na ito ng tama at saka may enjoy nyo pareho yung sisimulan yung relasyon. Ang ilan na nasa relationship, maybe ikaw ito o yung person mo na iniisip na magkaroon ng next level ang relasyon. Pwedeng meron kayong puntahan para magkaroon ng bonding or magkakaroon ng engagement. Matagal niya na itong pinag-iisipan pero ang pinaka mas tumanim sa isip niya ay yung maging stronger yung commitment nyo at saka maging happy kayo together. Kaya siya nagsusumikap kasi ang gusto niyang marinig sa proposal niya sa iyo ay yes. Guys, general reading ito kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin magpalit ng situation. 6 of Cups, Knight of Swords at Queen of Cups. Ito yung cards para sa relasyon. Maybe ikaw ito or pareho kayo ng person mo na napagkasunduan na mas harapin kung ano yung nangyayari ngayon at saka yung magkaroon ng give and take at honest na komunikasyon. Meron ding person na wala naman siyang sinasabi pero makikita mo na lang sa kilos niya na merong changes. Kasi base sa mga cards na ito, pareho niyong sinusunod ng person mo kung ano yung nagpapasaya sa isip at saka sa puso. At ipinapakita sa cards na maraming katangian na nagustuhan ng person mo sa iyo. Kahit na ang isa sa inyo ay merong weakness, yung pagiging moody, naka-3 cards na kasi. Sa kalusugan, ang ilan sa inyo, meron kang family member na merong malubhang sakit at ang gusto niya ay yung nakikita ka or yung palakasin mo yung loob niya. Ang ilan sa inyo, pabago-bago man yung kondisyon ng kalusugan mo, magkakaroon ka pa rin ng healing. Ang ilan sa inyo yung nagiging sakit ay allergy o kaya yung pabago-bago na panahon. Ang ilang single, naka-2 cards ka na yung dati mong nakarelasyon, magkikita kayo ulit at saka magpo-propose siya sa iyo
na maging kayo ulit. Pero ang desisyon mo ay yung bago na person ang gusto mong makarelasyon. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, kahit nagkakaroon kayo ng problema ng person mo, ang relasyon nyo ay secure pa rin at saka committed. Ito na yung tatlong final card. Ang una, Six of Swords. Itong card na ito ang nagsasabi na ile-let go mo na kung ano man yung mga issue sa nakaraan. At saka, mas dedepende ka na sa sarili mo at saka sa mga decisions mo. Nakipaghiwalay ka man sa person mo or nananatili man kayong magkasama. Itong Ace of Wands ay pangatlong card mo na mas tinatanggap mo yung mga nangyayaring pagbabago sa buhay mo. Natututo ka na rin na mag-adjust at saka tanggapin yung mga iba pang oportunidad na dumarating sa iyo. Malalagpasan mo yung mga bawat challenges na dumarating, mas lalo ka pang magiging matatag at malakas. Itong King of Pentacles ang nagsasabi na mas marami ka pang malalaman patungkol sa sarili mo, patungkol sa abilidad at potensyal. Ito yung mas magbibigay sa iyo ng marami pang oportunidad na para mas ma-develop mo pa yung buhay mo sa bawat stages. At saka pang-apat na card mo na ito para sa abundance na merong pang lifetime na step up sa buhay mo. I-stop mo muna itong video para makapag-isip ka ng katanungan na ang magiging sagot ay yes or no. Na patungkol sa career, financial, or personal mong buhay. May posibilidad na hanggang dito sa yes or no na question ay makaresonate ka or hanggang tarot cards lang. Ang sagot sa tanong mo ay yes. Alamin natin yung dahilan kung bakit yes ang kasagutan. Siya nga pala guys, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Pwedeng isang card lang ang makaresonate ka kung bakit yes ang sagot o kaya itong tatlong cards na ipapakita. Kung bakit yes ang sagot, kasi magiging matagumpay ka talaga, pang-anim na card mo na ito. Hindi lang naman yan patungkol sa financial, kundi yung feelings na ikakasiya mo. Ang next naman ay meditation. Kailangan mag-relax ka lang muna. At saka yung mga decisions mo kailangan mong pag-isipang mabuti para walang maging hadlang at tuluyang yes yung maging sagot sa tanong mo. Ito rin napaka-importante, yung trust. Hindi lang sa tiwala sa sarili, kundi magtiwala kay God or sa universe na ibibigay sa iyo yung totoong nakatadhana or nakalaan sa journey na tinatahak mo.